Ang gabi ng ika-11 hanggang ika-20 ng Enero ay isa lamang sa maraming gabing naranasan ng Ukraine sa nakalipas na 4 na taon. Lumipad ang mga drone, cruise missiles at ballistic missiles ng Russia sa Ukraine. Pero ngayon ay may kakaiba. Kakaiba ang pag-atake sa himpapawid ng Russia. Habang matapang lumalaban ang Ukraine, pilit binabasag ng Russia ang depensa nito at sinimulan ang digmaan. Pero paano nga ba nangyari ang malaking tagumpay na ito sa air defense? Ibibigay namin ang mga sagot mamaya sa video. Una, pag-usapan natin ang ginawa ng Ukraine nung gabing iyon. Noong Enero 20, naglabas ang Kiev Post ng artikulo na nagbigay ng pangunahing numero. Naglunsad ang Russia ng ika-5 malaking atake sa heating at power grid ng Ukraine. Malaki ang pag-atake. 373 sandatang pandigma kabilang. Ang mabibigat na armas na kayang magdulot ng matinding pinsala ang ginamit. Ginamit ng husto ng Russia ang Shahid-type drone swarms na dati nang nakita sa pagpapakawala ng 300 at 39 long-range attack drones sa Ukraine. Sa bahagi ng cruise missile, nagpakawala ang Russia ng 15 projectile. Karamihan dito ay pinaniniwala ang mababang lipad na Kh-101. Nakakagulat, nagpadala rin ang Russia ng Zircon anti-ship missile. Pagkakamali ba ito o indikasyon na nauubos na ang cruise missile stockpiles ng Russia? Haharapin natin ang mga tanong na yan mamaya sa video. Kasama rin dito ang 18 ballistic missiles na maaaring Iskander-M o Iskander-S 300 missile ayon sa Kiev Post, kung ito ay Iskander-Miss. Pagkatapos, nagpalipad ang Russia ng mga missile na ayon sa Missile Defense Advocacy Alliance ay kayang tumama sa layong 400 hanggang 500 kilometro o 200 at 48,300 at 10 milya, habang nagdadala ng karaniwang warhead na tumitimbang ng hanggang 700 kilo o mga 1,500 at 43 libra. Mabigat na warhead ito na dinadala ng missile na ayon sa Missile Defense Advocacy Alliance ay maaring umabot sa bilis na Mach 6 o 7. Malakas at mabilis gumalaw si Iskander-MS. Imposible para sa Ukraine na pabagsakin ang mga ito mula sa himpapawid. Dapat nating iulat ang pag-atake na sumira sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine at nag-iwan ng daan-daang libo na walang init, tubig at kuryente. Hindi yan ang ulat natin dahil ipinakita ng Ukraine ang mahusay na depensa sa 6 na oras ng laban sa himpapawid sa gitna at hilaga ng bansa. Napigilan ng depensa ang karamihan sa mga atake ng Russia mula Enero 19 ng gabi hanggang Enero 20 ng umaga. Nawasak ng Ukraine ang 300 at 42 sa 300 at 73 projectile na pinakawalan ng Russia. Siyempre, maaaring hindi iyon mukhang malaking balita kung titingnan lang mag-isa. Ang 300 at 42 na projectile ay maaaring ibig sabihin na lahat ng drone ng Russia at 3 sa missiles nito ay nasira. At ang iba pa ay cruise at ballistic missile upang magdulot ng kaguluhan sa antas na di kaya ng drone tulad ng Shahid. Dito nagsimulang magbago ang lahat para sa Ukraine. Ayon sa Kiev Post, napabagsak ng Ukraine ang 14 sa 18 ballistic missiles ng Russia. Napakahanga ng 77% shoot-down rate na iyon. Lalo na kung isa sa alang-alang na nahihirapan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine na harapin ang mga hypersonic na sandata ng Russia nitong mga nakaraang araw. Malalaman natin mamaya kung bakit napatigil ng Ukraine ang maraming ballistic missiles ng Russia. Napatumba ng Ukraine ang 13 sa 15 cruise missile ng Russia o 86% shoot-down rate. Napasabog ng Ukraine ang 300 at 15 Shahid-type na drone na mas delikado pero hindi kasing mapinsala ng mga missile ng Russia. Parang bumangga sa matibay na pader ang drone at missile ng Russia noong Enero 19 at 20. At ibig sabihin nito, si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay kailangang harapin ang isang ibang-iba ng depensa ng Ukraine simula ngayon. Sabi ni Professor Darren Gerdas ng Professor Gerdas Explains YouTube channel, kadalasan ballistic missile ang tumatama sa kanila. Kulang sila sa air defense system, kaya hindi ito magawa. Sabi ni Goethe, malaking pagbabago ang karanasan ng Ukraine sa ballistic missile. Ayon sa Kiev Post, ipinakita ng isang pag-atake noong 2026
kung paano nilabanan ng Ukraine ang ballistic missile ng Rusya. Noong gabi ng Enero 12-13, nagpakawala ang Rusya ng 18 ballistic missile sa mga bahay at negosyo sa Ukraine. Ang pag-ataking ito, nayari isang linggo bago ang huling strike, ay iba ang resulta. 2 lang sa ballistic missile ng Rusya ang napatumba ng Ukraine. Kaya 11% lang ang shoot-down rate. Sa pagkakataong ito, hindi ito nangyari tulad ng dati dahil mayroon na silang air defense para ipagtanggol ang kanilang sarili. At iyan ang malaking balita ngayon, ayon kay Gote. At tama siya, may nagbago na sa air defense ng Ukraine. At ito ay dahil sa wakas, ay mayroon na ang bansa ng kailangan nila para labanan ang mga ballistic missile ng Rusya. Bago dyan, tandaan na 300 at 42 sa 300 at 73 projectile ang napatumba. 72% interception rate ayon kay Professor Gerdes. At impressive ito. May ilang projectile ng Rusya ang nakalusot at nagdulot ng pinsala. Nagulat ang Kiev Independent na naglunsad ang Rusya ng drone at missile attacks sa Kyiv, Rivne, Odessa, Poltava, Kharkiv at Zaporizhia kagabi. Karamihan ay tinarget ang sibilyan at mahahalagang infrastruktura ayon sa ulat. Isang 50 anyos na lalaki ang namatay sa Kyiv at isa pa ang nasugatan sa Dnipro ayon sa ulat. 2 matandang babae pa ang nasugatan sa mga pag-atake kagabi sa Kyiv ayon sa ulat. 5,635 gusali o 46% ng pabahay sa lungsod ay walang pag-init. Kung layunin ng Rusya na sirain pa ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine noong Enero 19 at 20, hindi sila nagtagumpay. Ayon kay Professor Gerdes, 80% ng mga gusali ay dati nang iniwan ng Rusya na walang pag-init mula sa naunang pag-atake. Habang binabanggit na nagawa ng Rusya na iwan ang kaliwang pampang ng Kyiv na walang tubig, bukod pa sa pagdulot ng mga sibilyang nasawi. Lahat ng ito ay trahedya at bahagi ito ng isang psikolohikal na kampanya na isinasagawa ni Putin laban sa mga tao ng Ukraine. Pero kung wala ang malaking pagbabago sa depensa ng himpapawid ng Ukraine na nakita natin sa pinakahuling pag-atake na ito, maaaring mas malala pa sana ang nangyari. Iyan ang bumabalik sa sinabi natin kanina tungkol sa pagbabagong iyon at bakit ito mahalaga. Simple lang, at nabanggit na ito ni Gerd dati. Mayroon na talagang depensa sa himpapawid ang Ukraine na kailangan nila para harapin ang ballistic missiles ng Russia. At dumating ang mga depensang iyon sa tamang-tama lang na oras. Ayon sa The Kiev Post, noong Enero 20, kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nakatanggap ang Ukraine ng mga kinakailangang missile sa depensa isang araw bago ang pag-atake ng Russia sa gabi. At ang mga missile na iyon para sa depensa sa himpapawid ang nagbigay daan sa Ukraine na mapabagsak ang napakaraming ballistic missiles ng Russia. Isang araw bago ang pag-atake, natanggap na namin ang mga missile na malaki ang naitulong. Mahalaga ang bawat suportang ipinapadala, lalo na ang mga missile para sa Patriots, NASAMS at iba pang depensa sa himpapawid. Ayon kay Zelensky, mukhang nakuha ng Ukraine ang PAC-3 Patriot missiles ayon sa Kiev Post na nagsabing United States Patriot lang. Napatunayan sa labanan na kaya ng mga air defense system na nagpapaputok ng ganitong missile na pabagsakin ang ballistic missile. Hindi ito ang pinakamahirap sundan na lohika. Kapag mas marami ang air defense weapons ng Ukraine laban sa ballistic missile ng Russia, mas madalas mabigo ang mga pag-atake ng Russia sa malalaking aerial assault. Kung kailangan ni Zelensky ng estadistika para suportahan ang punto niya, kailangan ng Ukraine ng mas maraming Western air defenses dahil sa pagtaas ng pag-intercept ng Russian ballistic missiles noong ika-19 hanggang ika-20 ng Enero at ang naunang strike ng Russia. Dapat sapat na iyon para patunayan siyang tama. Ang huling minutong pagdating ng interceptor missiles ang nagbigay ng malaking tulong sa Ukraine laban sa pag-atake ng Russia. Bukod sa padalang missiles, pinalalawak din ng Ukraine ang air defense coverage sa tulong ng mga kaalyadong kanluranin. Noong Enero 1, iniulat ng Kyiv Independent na nag-deploy ang Ukraine ng dagdag na 2 Patriot air defense systems dahil sa kasunduang 14 na bilyon kasama ang Germany. Tinitiyak din nito ang tuloy-tuloy na suporta at ekstrang pyesa para sa mga Patriot system. Ayon sa Kyiv Independent, napatunayang kayang pabagsakin ng Patriot ang Kinzhal at Zircon hypersonic missiles.
Idagdag natin ang Iskander missiles sa listahan base sa nakita kagabi. Kaya ng Patriot missile systems na subaybayan ang 100 target at labanan ang hanggang 8 target ng sabay. Kaya ito ang pinaka-epektibong air defense ng Ukraine laban sa missile ng Russia. Di tiyak kung alin sa dalawang bagong sistema ang nakabagsak ng ilang ballistic missile ng Russia noong Enero 19 ng gabi. Mukhang mas marami at mas malawak ang saklaw ng Patriot. Kapag sapat ang missile supply ng air defense system ng Ukraine, kaya nitong sirain ang ballistic missile ng Russia at makakamit ang kasalukuyang resulta. Laging kailangan at gusto ng Ukraine ng mas maraming Patriot at missile. Sa ideal na mundo, sapat na ang mga ito para maprotektahan ang buong bansa. Kamakailan, hiniling ni Zelensky sa mga kanluraning kaalyado na magbigay ng 25 Patriot system na sa tingin niya'y sapat para protektahan ang himpapawid ng Ukraine. Wala pang 25 Patriot ang Ukraine. Noong Abril 2000 at 25-6 ang gumagana. At nadagdagan pa ng 2 noong Enero, kaya 8 na lahat. Sinasaklaw nito ang halos 1/3 ng Ukraine at tila sapat na para protektahan ang mga pangunahing lungsod. Kailangan pa ng trabaho para mailagay ang mga Patriot sa Ukraine, pero pinatunayan ng bansa ang husay nitong gamitin ang mga kasalukuyang sistema. Maaaring mapasama ang Patriot systems sa bagong air defense ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, noong gabing napigilan ang pag-atake ng Russia Enero 19 ayon sa Reuters, gumagamit na ang sandatahang lakas ng Ukraine ng interceptor drone bilang bagong bahagi ng depensa sa himpapawid. Idadagdag ang mga drone na ito sa iba pang maikling abot na kagamitan ng Ukraine, ayon sa paliwanag ni Zelensky. May bagong paraan ang Air Force sa paggamit ng Mobile Fire Group, interceptor drone, at iba pang maikling abot na depensa sa himpapawid. Sinabi ni Zelensky sa kanyang talumpati na babaguhin ang sistema at maaaring nakita na ang bagong sistema noong Enero 19 at 20. Ipinaalam ni Zelensky na naghahanda ang Russia sa malaking pag-atake habang siya'y nagsasalita. Kung totoo ito, simple lang ang estratehiya ng Ukraine. Magpadala ng maraming interceptor drone at mobile system para mas maraming attack drone ng Russia ang mapabagsak. Isama mo pa ang mga electronic warfare system at magkakaroon ka ng matibay na panangga sa maikling distansya kung saan ang mga drone ay hinaharap ng mga depensang ito. Ang air defense system ng Ukraine, kabilang ang mga Patriot, ay maaring tumutok lang sa mga missile ng Russia. Tinutulungan ng isang bahagi ng sistema ang isa pa, at vice versa, upang makabuo ng mas epektibong mga patong ng depensa na kayang pabagsakin ang karamihan ng mga pinapalipad ng Russia papuntang Ukraine. At kakailanganin talaga ang mga depensang iyon. Patuloy ang mga airstrike ng Russia mula 2,000 at 25 hanggang unang bahagi ng 2,000 at 26 bahagi ng plano ni Putin. Ayon sa Kiev Post, sinabi na noon ni Putin na di niya balak saktan ang mga sibilyan ng Ukraine. Pero hindi totoo ang pahayag na iyon dahil patuloy at lalo pang tumitindi ang pag-atake ng Russia sa mga lungsod at infrastruktura ng sibilyan ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Noong 2025, pinakamadami ang drone at misil na pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine. Noong Disyembre 31, iniulat ng Ukraine na mahigit 100,000 drone at 2,000 at 400 misil ang ipinadala ng Russia sa bansa noong nakaraang taon. Bukod pa rito, may 60,000 guided bomb at sumasang-ayon ang Kiev Post sa bilang na ito. Ibinubukod nito ang pagitan ng mga attack drone ng Russia at ng maraming decoy drone na ipinapadala ng bansa upang makabuo ng tinatayang bilang na nasa pagitan ng 50,000 at 55,000 attack drone na inilunsad sa Ukraine. Sa usapin ng mga misil, sinabi ng outlet na nagpaputok ang Russia ng nasa pagitan ng 1,000 at 1,500 cruise missile, kasama ng nasa pagitan ng 500 at 800 ballistic missile. Ang laki ng sukat ay kasing laki ng issue tulad ng mga sandatang ginamit. Isa sa pinakamabigat na buwan para sa Russia ang 2,000 at 25 dahil sa dami ng drone at misil na inilunsad, ayon sa travel advisory ng United Kingdom para sa Ukraine. Mula Setyembre hanggang Disyembre 2025,
nakapagpakawala ang Russia ng 5,000 at 200 misil at drone bawat buwan. Malaki ang itinaas mula 3,900 noong Pebrero 2025 at higit 5 beses sa 1,000 projectile ng Russia sa Ukraine noong Agosto 2024. Dahil sa laki ng mga atake, klaro kung bakit pinalakas ng Ukraine ang depensa sa himpapawid. Ang pag-level up na iyon ay nangyayari ngayon sa pamamagitan ng kombinasyon ng bagong short-range na estratehiya at pagdating ng mga kinakailangang misil. Pero hindi lang ang mga pinapadala ng Russia sa Ukraine ang dapat ikabahala ni Zelensky at grupo niya. Ito ang target ng lahat ng missile at drone na ito. Ang enerhiya ng Ukraine ay pangunahing target ng Russia noong taglamig ng 2025 at 26. Noong Enero 16 iniulat ng Al Jazeera na ayon kay Denis Shmyhal, Energy Minister ng Ukraine, lahat ng planta ng kuryente sa Ukraine ay inatake na ng kalaban. Ayon kay Shmyhal, nabigo ang ilang paghahanda ng Ukraine para sa taglamig. May natitirang 20 araw na reserbang gasolina ang bansa. Ayon sa Energy Ministry, nagpahayag din tungkol sa mga pag-ataking ito ang United Nations sa pangunguna ni Rosemary DiCarlo, ang Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs. At sinabi niyang may partikular na grupo ng mga tao na tinatarget ni Putin sa kanyang mga pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Pinakamabigat ang epekto ng pag-atake sa mga mahihina tulad ng matatanda, bata, at may limitadong galaw. DiCarlo, manatili at babalikan natin yan mamaya. Sabi ni Professor Gerdes, marami sa Russia ang nais pang palalain ang malulupit na pag-atake ng bansa. Ayon kay Gerdes, ang mga channel ng militar ng Russia sa Telegram ay nananawagan na ngayon ng mga airstrike sa mga nuclear power plant ng Ukraine. Napakakarumal-dumal ito at dapat lang gawing huling opsyon ng Russia kung gusto pa nilang makuha ang bahagi ng Ukraine matapos ang digmaan. Sabi ni Gerdes, may mga Telegram channel na tinatawag na kalahating hakbang lang ang mga strike ngayon. Bakit nila sinasabing parang kalahating hakbang lang ang mga ganitong strike? Tanong ni Gerdes bago niya sagutin ang sarili niyang tanong. Dahil hindi kailanman tuluyang mawawalan ng kuryente ang Ukraine dahil sa mga nuclear power plant. Magdudulot ito ng nuclear na sakuna. Maaaring ito ay bahagi lang ng matagal ng taktika ng pananakot ng Rusya laban sa Ukraine. Nabanggit namin kanina na babalikan ang komento ni DiCarlo tungkol sa pagtutok ng Rusya sa matatanda, bata, at may limitadong galaw. Pumapayag si Gerdes at sinabing ang mga pag-atake ng Rusya sa enerhiya ng Ukraine ay malaki ang epekto sa matatanda at bata. Kailangan nila itong gawin dahil karamihan sa kalalakihan ng Ukraine ay nasa frontline ngayon. Malagim na halimbawa nito ang pag-atake ng himpapawid ng Rusya noong Setyembre 9, 2025 sa baryo ng Yurova sa Donetsk, Ukraine. Nangyari ang isang pag-ataking iyon habang isang malaking grupo ng matatanda ang naglalakbay upang kunin ang kanilang buwanang pensyon. Nagpasabog ang Rusya na nagresulta sa 25 patay at 18 sugatan. Sa mga namatay, 23 ay pensyonado na. May diedad 53-87. Ginagamit ni Putin ang psikolohikal na pressure para dagdagan ang pinsala ng airstrike ng Rusya. Hindi kayang talunin ng Rusya ang Ukraine, lalo na pagdating ng bagong air defense missiles at estratehiya. Hindi sumusuko ang mga Ukrainian kay Putin. Ipinakita ito sa artikulo ng Telewizja Polska World noong Enero 16 kung saan inilabas ang mga pahayag ng mga biktima ng pambobomba ng Rusya. Namumukod tangi ang katatagan ng mga sibilyan ng Ukraine habang ibinabahagi nila kung paano nila hinaharap ang pag-atake ng Rusya kahit nawalan ng init at kuryente. Namumukod tangi si Valentina, 67 mula Bilasverska. Hindi kami komportable sa buhay pero nasanay na. Hindi kami nagugutom o marumi at mahimbing kaming natutulog. May matatag at si Valentina ay matatag din. Ang pagiging malikhain at dedikado ng mga mamamayan ng Ukraine ang tumutulong sa kanila na malampasan ang mahigpit na taglamig. Dumating sa tamang panahon ang bagong air defense missile para mapigilan ng Ukraine ang airstrike ng Russia. Mas malaki sana ang pinsala dati. At habang nakakakuha ng mga bagong missile ang Ukraine, maaaring kabaligtaran naman ang nangyayari sa Russia. Mas maaga, iminungkahi namin na ang paggamit ng Russia ng Zircon anti-ship missile noong pag-atake nila noong Enero 19 ay maaring nagbigay ng maliit na pahiwatig na may problema ang Russia sa kanilang mga missile. Hindi pa nakukumpirma ang problemang iyon.
Ayon sa Russia Matters, marami ng ulat tungkol sa posibleng kakulangan ng missile ng Russia mula ng salakayin ni Putin. May ilan na direktang nakaapekto sa mga missile na gamit ng Russia sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Halimbawa, noong Agosto, may mga ulat na nagsasabing nagamit na ng Russia ang halos 80% ng kanilang inventaryo ng Iskanda. Napakalaki niyan. Kung patuloy sirain ng Ukraine ang mga missile agad pagdating, mapipilitang umasa ang Russia sa bagong Iskanda para sa pag-atake. Isa pa itong magandang balita tulad noong Enero, 19, ang pagdating ng mga bagong missile ay muling nagpaigting sa Ukraine bilang isang dambuhalang puwersa ng air defense. Kung sapat ang missile ng Ukraine hanggang matapos ang taglamig, mabibigo na naman ang plano ni Putin. Bumabagsak na rin ang plano ni Putin na protektahan ang Russia, gaya ng mga pumalyang plano ng bansa sa air defense. Walang depensa at takot ang Russia nang makamit ng Ukraine ang makasaysayang tagumpay sa himpapawid, na nagbukas ng bagong dimensyon sa strike strategy ng Ukraine. Alamin kung ano ang nagawa ng Ukraine sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa matapang na depensa ng Ukraine laban sa mga missile at drone strike ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.